Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirgas from Masagadi Channel, a faith healer, also a tarot. So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of November 8 hanggang November 15 for the sign of Aquarius. Aquarius, welcome sa my channel. Ano kayang messages, advices, ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aquarius signs ang ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads na may pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal, siksik, digdig, umapo na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel spirit, please give me information po. Ano kayang sabihin sa iyo ng ating mga baraha? So there's a Knight of Pentacles. A Knight of Pentacles represents security. Na magkaroon ng seguridad sa kung ano man yung bagay o plano mo sa buhay. Ano man yung bagay na gagawin mo, kailangan pag-ingatan mo, no? Pahalagahan mo. At the same time, there's a Ten of Cups with a happiness. So some of you guys, no, magiging masaya at magiging maligaya talaga na ang mga mangyayari sa iyo. No? There's a fulfillment. There's an ultimate happiness. Let's see. And there's the Queen of Pentacles, now being maturity, how to manage and control your finances. So, kailangan magigpit ka ng sinturon. No? Pangalagaan at proteksyonan mo ano man yung bagay na meron ka. No? Pagdating sa trabaho. Pagdating sa negosyo. Kailangan papahalagahan mo. Paano mo po proteksyonan ano man yung bagay na nagbibigay ng resource of income or profit sa'yo, kita. No? Let's see. And of course, this is something guys with the Nine of Pentacles. You have a potential for abundance. Na may potential ka para maging malago. Nga lang, may mga tao sa paligid mo maaaring sinusubukan ka, no? Talagang tinitingnan ng iyong katatagan. Maraming mga pagsubok, no, na dumarating sa buhay mo. There's a lot of challenges, disappointment, no? Pero sinasabi dito na pinapatatag ka lamang na mga yan, no? Isang hakbangin tungo sa maganda at paayos na kalagayan sitwasyon, matutupad mo yung mga pangarap mo. And there's a Three of Wands, awaiting for a result, awaiting for a shift. Kung may mga hinihintay ka paper documents, there's a possible na makuha mo na. No, maaring magtagumpay ka o maaring may travel ka talaga dito. No, local or international. At the same time, and there's a Five of Cups, something disappointment, na may mga bagay dito na maaring napaghihinayangan mo or napagsisisihan mo, na may mga bagay dito na kailangan pahalagahan mo or ma-appreciate mo dapat. Na para alam mo yung mali mo, alam mo yung bagay na kailangan hindi na maulit yung ganun sitwasyon, na kung paano mo papangalagaan mo, proteksyonan yung sarili mo at the same time yung bagay na yon. Let's see. There's a Knight of Pentacles, so represent with the Seven of Wands, protection. Now with the security, proteksyonan mo raw at pangalagaan mo ano man yung bagay na meron ka. Kapag hawak-hawak mo, dapat alam mo kung paano mo papalaguin to. No, pag hawak-hawak mo isang bagay, wag mong hayaan mawala. No, proteksyonan mo at pangalagaan mo to. Palaguin, pagyabungin mo to. There's a Ten of Cups, represent with the King of Pentacles, being practical and secure at the same time. This is something a provider and breadwinner with your family. So maaring ikaw yung head of the family, or maaring ikaw yung provider or breadwinner ng family mo. There's the Queen of Pentacles, represent with the Empress card. No, pinapahagi dito na magkakaroon ka ng new beginning pagdating sa finances. No, kumbaga sinasabi dito, alagaan mo ang sarili mo, pangalagaan mo ang mga pinaghirapan mo. No, there's something self-love, self-care. Let's see what is additional messages with the Nine of Pentacles, represent with the Five of Swords. So see, nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. It means, guys, no, may potential ka para maging malago. Nga lang, it's either may mga luho, bisyo ka, o maaaring may mga bagay na nasasayang, no? Or mga bagay na nawawala tungkol sa finances or resource of income, kasi parang maaring nagtitiwala ka ng lubos, no? Hindi mo iniisip ko ano man yung bagay na mangyayari sa'yo or matitira sa'yo. Kumbaga, hinahayaan mong abusuhin ka. Ganon yun sa sense ko dito. Or maaaring kumbaga may potential ka para maging malago. Nga lang,
Dahil sa mga taong inggitera sa paligid mo, kinukwento mo kasi yung mga plano mo sa lahat ng bagay na ginagawa mo. So, kaya ka nakakaranas ng delays and cancellation. No? There's a lot of people eye. There's a Three of Wands, reference with the Ten of Swords. So, tulad na sinasabi ko, there's a Three of Wands, awaiting for a result, awaiting for a ship. Ano man yung hinihintay mo, there's a possible dumating. Pero, ang nangyayari with the Ten of Swords, sinasabotahe. No, tinatraidor, or maaring hinahadlangan o hinakarangan. Kaya parang, you're feeling, you're feeling overloaded, no? Parang napakabigat ng iyong mga pinapasan sa buhay. And there's a Knight of Swords with a Five of Cups. No, kumbaga may mga nasasayang na parang, or opportunities to, it's either nasasayang na opportunities or bagay, or pera, na maaring, ngayon lubos mo maisip na parang nai-stress ka, nade-depress ka, nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No, iniisip mo kasi to no, kumbaga talagang, hindi mo matanggap o may mga bagay dito na parang nagkakaroon ka ng realization. What is the Knight of Pentacles at the Seven of Wands? Reference with the Black Novin. Oh my goodness. No, kaya pala kailangan mong protection at pangalagaan ng yung hawak-hawak or pera or naman yung bagay na meron dito dahil marami naiinggit sa'yo. They're using a witchcraft or they're using a black magic involved. No? Kumaga, oh my God, I feel something negative talaga. Oh my goodness. No, talagang binibigyan ka ng pampamalas at sumpa, no, ng kamalasan. Let's see. And of course, at the same time, there's something, the Four of Cups, the Four of Pentacles, protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo and even your territory. So, pagdating sa finances, no, mas matututo kang pahalagahan na naman yung bagay na hawak-hawak mo. And there's an Eight of Wands. Now, there's a lot of communication, messages, phone call na matatanggap mo. Marami kang transactions dito na maaring makuha. There's something na maaring magkaroon ng changes sa development sa situations mo. And there's a Justice card, represented with the Five of Swords, no, with the Nine of Pentacles. You have potential for abundance. At dahil, kumbaga, ginigisa mo yung sarili mo mantika, huwag ka mag-alala, magiging balanse yan. Hindi habang buhay, no, na maaring masasabotahe ka, hindi habang buhay na para mapupunta ka sa ganung sitwasyon. Ito yung panahon, or itong linggong to, na darating ay maaaring maging balanse para sa'yo. Na magiging maayos na yung cycle. Okay, let's see what is the Three of Wands and the Ten of Swords. Represent with the Four of Swords. So, kaya ka nagkakaroon ng you're feeling tired, no? Alam mo guys, sa sense ko dito ha, may mga hinihintay ka, nadidisappoint ka kasi may taong tumatrader sa'yo at nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights dahil may nananalbahi pa talaga sa'yo. No, parang inaano nito para ma-delays lahat ng mga transactions mo, para mas depress ka, ganun. I feel something na may gumagawa sa'yo dito mentally, na talagang inaano ka na sa utak. Then of course, may mga pumipitik-pitik sa utak mo. Tapos pag nagpa-neurologist ka dyan, may masisense dyan na tumor. Na mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo dahil hindi totoo yung kung ano man yung bagay na makikita sa inyo. Dahil gawa po yun ng ng barang. No, may barang ako nasisense dito. Na kumbaga, meron na ikinarga sa inyong utak o sa ulo. No, kaya may masasense siya na parang may mga bukol-bukol ganon. Yun pala ay pawang bulak lamang. Pag binuksan yun, walang makikita, no? So let's see. And at the same time, there's something the King of Cups. No, there's something devoted so for the first. So, maaring there's an ancestor guides. Na meron ditong yumaumong sa buhay, na mahal sa buhay, na maaring ginagabayan ka, no? Lagi nakasubaybay sa'yo dito. Oh my God. Let's see what is additional messages tayo. Pagdating sa outcome, this is something the Hermit card. The answer you need this year. So, maliliwanagan ka na kung ano yung nangyayari behind the scenes. So, matutumbok mo na kung ano talaga yung pinanggagalingan. Na malalaman mo na talaga kung saan talaga punot dulo nito. Oh my God, kung bakit ka ginagawan. And there's a high friend. So, this is something a religious factor. Ito yung sinasabi ko kanina, nainggit sa pamilya mo. No, mayroon dito ako nasisense sa palipad na hangin na parang pinupunong ka ng hangin sa utak, no, the same time sa sikmura. Ganon, you're feeling bloated. Ganon siya, guys. And at the same time, there's a Page of Swords being curious. The Page of Swords, something spying, looking, watching at you. Nakasubaybay to. At nakakuha ng information, ha. Ibig sabihin siya, kaya nagkakaroon ng inside job. Kasi, parang with the Five of Swords, parang hinahayaan mo kasi. No, na makakuha ng information sa'yo. There's a Five of Wands. So, sinasabi ko kakompetensya to, kalaban to. No, talagang kinakalaban ka niya o maaring, kumaga, ang tingin niya sa'yo ay komplikasyon o maaring competition or maaaring kakompetensya, gano'n.
And of course, at the same time, there's an emperor. Kumbaga, you have the power eh. So, ibig sabihin, ikaw yung gagawa ng ikabubuti at kasasama mo. Kung susundin mo, na susundin yung mga tao sa paligid mo, hindi ka gagaling, no? At sinasabi sa'yo dito, dahil may mga tao sa paligid mo, na rin tinatrader ka, no? Kumbaga, there's something a negative talaga, nasa sense ko dito. And this is something yung Six of Pentacles, no? Oh my God. Ibig sabihin nito, no? There's a charity or something support na parang kumbaga siguro nagtumulong ka dito na parang naputol yung tulong na kaya to ginagawa dahil kumbaga hindi ka na nagbibigay, no, parang nahadlangan at harang na. So guys, let's see what is additional messages tayo with finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Nakagilapin natin at alamin natin ano pa kaganapan sa buhay mo with the finances and career, love life at kalusugan. So, shuffle na tayo ng very light. Okay, ang ganda ng reading na to, pasabog Magbibigay ito ng information talaga sa inyo guys, para maging aware kayo sa lahat ng nangyayari sa inyo sa buhay nyo. Na pag-ingatan nyo ang kalusugan ha. Mag-ingat kayo. Pagdating sa finances and career, represent with the Seven of Swords. Sabi ka na, there's a sneakiness, there's a cheating lying on you. No, mayroon itong tao na to, maaaring tinatrader kayo. Mag-ingat kayo pagdating sa finances and career, mayroon nagsisinungaling behind the scenes. No, there is a cheater lying to you, no? And there's a King of Swords. Kailangan putulin na to ha. Kailangan tuldukan na to. Kasi namimihasa na siya. Or maaring nasanay itong tao na to, no? Na parang sa bawat takbo kayo ang nilalapitan, sa bawat tapos nung wala na kayo maibigay o hindi na kayo nagbibigay, bigla kayong tinarget, diba? And there's a temperance. So there's something divine intervention. Paalala sa iyo na you need to pay attention. No, hindi to kumbaga hindi to basta-basta. No, parang pinapaalalahanan ka, kumilos ka na. No, there's a Two of Swords. Nagkakaroon ka ng indecision. Nahihirapan ka mag-decide. Undecided ka pa. No, at the same time, there's a King of Wands, something ambition, pero meron ka ng instinct no? Meron ka ng hinala, meron ka ng nararamdaman na kakaiba, pero nahihirapan ka lang mag-decide. Bakit? Let's see. Pagdating sa finances and career mo dito, kailangan pag-ingatan mo ano man yung bagay na pinundar o pinaghirapan mo. At the same time, this is the Queen of Swords, clear the boundaries. Linisin mo na sa paligid mo ha. Alisin mo yung mga bagay na makakasira ng eksena mo. Let's see. Pagdating naman tayo sa love life, there's something as Six of Wands for victory. Magtatagumpay ka pagdating sa buhay pag-ibig, no? At the same time, there's a Seven of Cups. Nga lang, may mga pagsubok na darating, no? May mga taong guguluhin kayo with a and let's see, and of course, there's something a Three of Swords, something a backstabbing, no? Talagang may tumatrader sa inyo pagdating sa relasyon. There's a third party involved. No, talagang nililin lang kayo, ginugulo kayo, or meron talagang sa inyong sumasabotay pagdating sa relasyon. At the same time, guys, there's something a Four of Cups. There's something reevaluate or analyze. Na may mga bagay dito kailangan pag-isipan. Huwag kayo tumatanggap ng pagkain inumin ha. There's an offer na may-aring kailangan maging aware kayo. No, dinadaan to sa pagkain, inumin. May gayuma rin ako na sa sense para magsunod-sunuran kayo. At the same time, there's a Ten of Wands, something burden. Nakikita mo, napapalibutan ka ng ahas, no? You're feeling overloaded, no? You're feeling drained, no? Hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. You're feeling imprisonment, parang hindi, kumbaga, parang there's a thing manipulator, no? Parang minamanipulate ka talaga. At the same time, there's a Sun card, pero bagay na magliliwanag na. No, kumbaga matatauhan ka na o maaari may magbagay na magliwanag sa isipan mo kung ano yung nangyayari behind the scenes. Let's see. Pagdating sa kalusugan mo, there's a Five of Pentacles. No, maaaring gusto nito magastusan ka na magastusan. No, with the Five of Pentacles, makakaranas ka ng financial crisis or financial difficulties. At the same time, there's a Page of Wands, no? May information ka malalaman dito. There's a good news. No, pagdating sa kalusugan mo, maaaring magkakaroon ka ng kumbaga, information na makakatulong para gamutin ka o magamot ka. And there's the Queen of Cups na nakikita mo kung paano ka laruin ng eksena na to. Babae ang gumagambala sa'yo. No, ginagawan ka ng hindi maganda. Laging nakasubaybay. And there's something that Three of Pentacles, no? There's something, a teamwork. Ibig sabihin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo sila ang gumagambala sa'yo. At the same time, see, at I told you, kumbaga feeling mo, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, nanlalabo na ang mga mata mo.
Diba? Bubulagin dito yung isang mata mo, guys. Let's see additional messages. There's a Two of Cups. No, may tungkol din sa partnership. No, maaring related sa asawa mo. O maaring itong tao na to ay nakakasalamuha mo. Mag-ingat ka. Let's see what is additional messages for finance, for magical fairy messages advices. No? Dito na tayo sa mga gabay. So, let's watch this. Nandito na tayo sa nasa exciting part na tayo ng reading na to. Now with an angel's messages. Let's see what is the magical fairy messages advices for you guys. So let's see. And of course at the same time there's something walking away. Now may mga bagay dito na kailangan talagang makalaya at makawala for a live the unhealthy situation. Meron talaga dito na parang nakakulong ka sa sitwasyon. And there's a birthday. Now meron kang dadaluhan na birthday o may magbe-birthday dito. What is a yin and yang oracle card? Baka may magbe-birthday sa family mo. And that's something guys with the empathy, with the breakthrough, magtatagumpay ka, matutuklasan matutunghayan mo kung sino to. And there's something reunion. Now, there's something reunite. Na bagay na parang magkakaroon ng collaboration with your friends, with your families. Now, ganon. So, let's see what is additional messages with the synchronicities. And there's a teacher. Now, meron sa'yo nagtuturo. Parang meron sa'yo nagturo or kumbaga there's a lessons na dapat mong pakakatandaan. Now, there's a communications. No? Kailangan ng komunikasyon. Na kailangan na maayos sa komunikasyon. O there's something communications coming in. No? May mga tao ka makakasalamu at makakasama dito. I see something a butterfly. No? Na maaari nagre-represent something that changes coming in. And there's a ghosted. No? Yung person mo parang ginost ka, iniwan ka sa ere, ganon. And there's something heartbreak. No? Parang mayroong nabasag na tiwala, nasirang tiwala, na parang sinubukan ng inyong pagmamahal at relasyon. For Archangel Michael, messages. And explore your options. So, kailangan mas palawigin mo pa. No, ano pa yung magandang gagawin, no? Ano pa yung bagay na makakatulong sa'yo? Kailangan titingnan mo, no? There's an other sides, no? With the good and bad things. So, titingnan mo kung ano yung mga bagay na makakatulong sa'yo. What is the Jesus Loving Code said? Now, there's something, guys, my Father give you the true bread from the heaven. So, ang ating Panginoon, ang ating Ama ay binibigay sa iyo yung mga bagay na makakapagpabusog sa iyo. Ibig sabihin, may bagay kang kailangan maramdaman, matutunan. Itong leksyon na to yung magdadala sa iyo ng tagumpay. So, ito yung bagay na magpapabusog sa iyo, na magdadala sa iyo ng pangmatagalang tagumpay. Let's see. What is an angel's number? Represent what? And there's a 222 with alignment. No, there's an alignment, guys. No? How do you move forward towards your life through calling? Do what make you happy. Your enthusiasm is what keep you going. Follow your interest. It is a pick by something. Follow this route will help you to discover your life purpose. No, kumaga, ano yung mga bagay, no, na kailangan mong gawin para makabangon ka, na para makalis ka sa sitwasyon. No, kailangan mo ba maging masaya? No, hindi. Parang sinasabi dito na kailangan mo manatili. No, ano man yung bagay na ginagawa mo, continue what you're doing. Alamin mo dapat kung ano ba talaga yung purpose mo sa buhay. Ano ba talaga yung connection mo from that person, from that situations. No, kumbaga nilaline ka lang ng ating Panginoon o nire-realign ka lang para sa mas magandang buhay na nakalaan para sa iyo. Hindi para pahirapan ka, para makita mo, no, at masilayan mo kung sino ba talaga yung makakasama mo sa pangmatagalang sitwasyon. Na parang bagay na susubukin ka. No, kung itong mga tao na to makakabuti sa iyo, kung hindi makakabuti, kailangan mo na makalaya at makawala dyan from unhealthy situation. What is the money move oracle deck? And there's something guardian angel. So may gabay ka. Na mayroong gumagabay sa'yo dito, magtiwala ka. From the shadow work represent what? Kaya makabagay guys, no, parang lagi ka nakakaranas na laging there's a blessing in disguise, no? Parang, kumbaga God will provide, ganon. Let's see what is the shadow work. And there's a making peace, na magkakaroon dito ng kapayapaan, no, sa buhay mo. Makahanap mo talaga yung bagay na makakatulong sa'yo. Let's see what is clarifying for a life situation. Dalawa.
There is something, guys, with a soul of balance. Seek equilibrium in love and career, harmonizing your inner scale to weight decisions with both heart and mind. So, ito yung magdadala sa'yo na makikita mo ano yung mga bagay na makakatulong sa'yo pagdating sa love life career mo. Yung magdadala sa'yo ng pagiging balanse, no? Pagdating sa mga desisyon, no? Gagamitin mo yung utak at puso mo, no? When it comes from decisions. At the same time, this is something ocean of possibilities. Navigate through the boundless of oceans of possibilities where horizon and whisper of untold opportunities and plentiful path. No, ito yung bagay sa inyo na magdadala sa iyo sa mga posibilidad na parang you take something risk na kumbaga handa kang matuto, handa kang lumaban, no, sa mga bagay na gagawin mo sa buhay. No, alisin mo yung takot at pangamba mo. Kumbaga dito mo makikita yung mga bulong ng iyong mga gabay. So let's see what is the clarifying for a love situation. And of course, this is something, guys, with a love this guys. Go beyond superficial look and see who they truly are. Na ipapakita dito sa dito talaga yung totoo o sino yung mga tao nagbabalat kayo pagdating sa pag-ibig o relasyon. Kasi meron ditong, kumbaga, may hangad lang, no? Mayroong taong, kumbaga, may personal interest na sa'yo. Kaya kailangan mag-ingat ka sa taong pipiliin mo ng taong mamahalin mo. For what lies beneath the future. Hindi pwedeng sunggab ng sunggab, diba? Pagdating sa relasyon, alam mo dapat kung sino yung pagkakatiwalaan at mamahalin mo para sa pangmatagalang pagsasama. And there's a putting on show na parang nilagay ka nito sa kahihiyan o yung bagay na parang pinagtatawa ng ka behind the scene. No, there's a part of the light of is in what? No, putting on show, the way na parang magaling magdrama. No, etong tao na to sa paligid mo. What is the part of the light? There's something authenticity. No, kailangan maging totoo ka sa sarili mo. No, I embrace my authentic self free from the need to opt for approval of validations. I express my true openly and courageously, knowing that my authenticity is my greatest gift. Through being true myself, I inspire others to do the same. So, kumbaga, pinapakita mo yung sarili mo, no, para gayahin ka nila, para makita nila na parang gawin ka inspiration, but no. Kumbaga, yung pagiging authentic mo sa sarili mo or sa ibang tao, parang ginagamit nila yung parang advantage para sa kanila, no? Para makuha nila kung ano man yung bagay na gusto nila makuha sa'yo. Na maging aware ka, hindi lahat ng mga bagay ay kumbaga pinapakita at binabahagi sa kanila. Pwede ka maging totoo ka para sa sarili mo, pero hindi ka pwedeng kumbaga maging open at public, no, sa ibang tao. No, kumbaga sinasabi dito na parang i-secure mo yung sarili mo kasi the more na parang alam nila yung mga galawan mo, alam nila yung mga pangarap mo, alam nila yung gusto mong gawin, no, maraming mga evil eye. So makinig ka. So let's see what is the pick or yes or no. So let's watch this. So guys, nandito na tayo pinaka sa huling chapter, guys, no? Then of course, kung bago ka sa channel ko, ang pick or yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Then of course, kapag nakapag-isip ka ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. Then of course, guys, no, maraming salamat po sa mga solid subscribers, sa mga hindi pa subscribe nyo na ako dyan, hit nyo na yung subscribe button dyan, and of course, hit mo yung bell for all para updated kayo sa mga videos every single day. At the same time, kung hindi ka pa nakaka-follow sa akin sa aking FB page, follow mo na ako para alam mo yung mga ganap natin, no? At the same time, guys, pasensya na kayong mabilis tayo mag-reading, ha? Kasi gawa yun ang sinusundan natin ang bulong ng ating gabay. Kasi kapag hindi natin yun sinunod, hindi natin mabibigyan ng perfectong reading, no? At hindi natin mabibigyan ng perfectong gabay, no, sa inyo. Let's see what is a yes or no pick a card. Let's start with the number 1. Number 1 represent, guys, with a yes. Now, there's a yes is the best medicine getting the real scope. Now, pinabahagi dito yung kumbaga merong bagay karapat dapat sa'yo para magamot ka sa sitwasyon. Itong bagay na to yung magdadala sa'yo para gumaling ka na, para makuha mo o makamit mo ano man yung bagay na kagalingan sa lahat ng aspeto sa buhay mo. Number 2, there's a yes, full of possibilities, plenty, creating abundance, no? Bubuuin to ng mga panibagong pag-unlad. Ito yung bagay na to ay magdadala sa'yo ng punong-puno ng posibilidad at magandang buhay na nakalaan para sa'yo. There's a yes. Number 2. Number 3, there is something a no. No, there's a no. Not able to proceed close to negotiation. No, parang bagay na kailangan mo ipasawalang bahala sa ngayon. No, parang kailangan mo munang iwasan or kumaga ano mo na, i-delay mo na ngayon or postpone mo na yung mga decision na gagawin mo when it comes for negotiations, no? Yung pakikipag-partnerships
So, ano ka sa pagpapasok sa investment, mag-ingat ka. So, guys, this is a weekly gabay for the month of November 8 hanggang November 15 for the sign of Aquarius. Aquarius. Maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyan, comment down below kung kaninong energy ang ating nasasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updates. So, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng adsaway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik guma po na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat po guys, and see you the next video. Bye-bye and babush.